Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, buhay-buhay at ganap ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan ng aral, lalo na po yung mga kakayod natin sa Pilipinas na nag-a-apply ng trabaho papunta po dito sa ibang bansa. Bago natin umpisahan yung ating pag-uusapan natin mga kakayod, maraming salamat po sa mga laging nanonood at nagsusubaybay po sa ating vlogs saan mang bansa at lalo na po dyan sa Pilipinas. Special mention mga kakayod yung mga OFW natin dito sa Saudi, iba't ibang rehiyon ng kaharian, sa Malaysia, sa North America, Europe at saka sa may Hong Kong area mga kakayod. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel mga kakayod. Mga kakayod, itong pag-usapan natin ngayon ay yung personal na pangarap ko bilang isang OFW. Alam ko na kayo din, yung mga ibang kakayod natin dito sa ibang bansa, na kaparehas ko rin ang pangarap. Yung gusto kong mangyari mga kakayod na pinangarap ko talaga bilang isang OFW, na sana pagtungtong ko ng 60 years old, makatanggap din sana ako ng retirement benefits at saka monthly pension galing sa Philippine government hanggang sa katapusan ng aking buhay. Bakit ganyan yung gusto kong mangyari at saka pinangarap ko mga kakayod para sa akin, pati na rin sa mga kasama natin dito na nagtatrabaho sa ibang bansa? Kasi mga kakayod, habang malakas tayo, habang nandito tayo sa ibang bansa, sa pamamagitan ng ating pagpapadala buwan-buwan, nakakatulong tayo sa ekonomiya ng Pilipinas, sa mga serbisyo na binibigay ng pamahalaan sa mga mamamayan. Isa yung pera natin doon na pinaghirapan dito. Kung may mga retirement payment at saka monthly pension yung mga government employees natin sa Pilipinas, na direct silang nagtatrabaho sa gobyerno, tayo mga OFW mga kakayod yung bumubuhay din sa gobyerno para magkaroon ng magandang serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mga kakayod, hindi lahat ng OFW nakaipon ng malaking pera, maganda yung mga bahay, may mga malalaking lupain, dahil hindi po lahat ng OFW mga kakayod malalaki ang sahod. At saka ang karamihan sa mga OFW mga kakayod, may pinapaaral yan, may pinapakain, may pinagagastusan na mga utang sa Pilipinas, pinagbabayaran dahil kulang nga yung sahod dito. Kasi mga kakayod, para po sa kaalaman ng lahat, hindi lahat ng OFW professionals, karamihan skilled worker, maliliit ang sahod, kaya tamang-tama lang din para sa pang-araw-araw na gasto sa pamilya sa Pilipinas. Kaya isa yan sa mga dahilan mga kakayod na walang maipon ang isang OFW para sa pagtanda niya, para sa mga magiging maintenance niya pag nagkaroon na siya ng sakit, at para na rin sa kanyang pagkain pag hindi na niya kayang magtrabaho dahil sa katandaan. Sana mga kakayod, bigyan naman ng pansin ng government ng Pilipinas, lalo na po yung ating presidente, ating mga senador, na yun yung gagawa ng batas para sa mga OFW, at saka din yung sa mga party list groups na sinasabi nilang kumakatawan sa mga OFW. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW walang pinagkaiba sa buhay ng isang government employee dyan sa Pilipinas, na maraming utang, maraming responsibilidad, maraming pinagagastusan. At saka parehas lang din tayo lahat na nagsiservisyo at saka nagbibigay ng tulong sa ating gobyerno. Kaya may right din ang isang OFW
na mabigyan din ng kaparehas na naibigay doon sa mga empleyado ng gobyerno sa Pilipinas na magkaroon ng retirement benefits at the age of 60 at saka magkaroon ng monthly na pensyon para pambili ng gamot mga kakayod, pambili ng pagkain niya at saka para sa survival niya, kasi hindi lahat mga kakayod na nangyari sa OFW pagtanda niya happy ending. Karamihan mga kakayod binabaliwala na lang kasi wala nang maibigay sa kanilang mga anak, at yung walang mga asawa mga kakayod, wala nang nag-aalaga sa kanila kasi wala nang makukuhang pera doon sa isang tumandang OFW. Mga kakayod, kahit i-by bracket ng government, halimbawa, kahit 5 years yung natapos mo dito at mabigyan ka lang ng 10,000 every month na pension, okay na yun. Tsaka pag nakaabot ka ng 10 years, magiging 12,000 yung monthly mo na pension. Pag umabot ka ng 15 years, magiging 15,000. Kahit i-by bracket lang, walang problema mga kakayod. At least nabigyan ng Philippine government ng pasasalamat at regalo ang isang OFW na matagal din na nakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas nung siya ay malakas pa at nagtatrabaho pa sa ibang bansa. Mga kakayod, hindi inggit, hindi selos, at saka hindi tayo nakikipagkumpetensya doon sa mga government employees sa Pilipinas. Naghahanap lang po tayo ng pagmamahal, pag-intindi, at pagdamay na rin po sa isang OFW, kasi hindi lahat ng panahon malakas ang OFW at may pera siya kasi nandito siya sa ibang bansa. Hindi yung kanyang sarili yung una niyang iniisip, kundi yung mga pamilya niya, yung mga anak niya, at yung mga kamag-anak niya na nangangailangan ng kanyang tulong, lalo na sa pinansyal na aspeto. Mga kakayod, alam ko na mahirap itong ma-realize, ang daming proseso bago maisabatas to na mabigyan ng retirement pay at saka monthly pension ang isang OFW. Pero kung tutulungan nyo ako mga kakayod, kung ipakita natin sa Philippine government, sa mga senador at sa mga representative, lalo na po doon sa kumakatawan sa mga OFW na katulad natin, kaya natin yan mga kakayod, kaya natin yan, kasi alam nila yung sakripisyo at pagmamahal natin sa bayan na dapat din suklian ng ating gobyerno para sa atin, lalo na sa panahon ng ating katandaan at sa kawalan na ng pinansyal na ating kinikita. Mga kakayod, hihingi po ako ng suporta para sa gusto kong mangyari para sa atin, para sa ating lahat na mga bagong bayani na sinasabi nila, na para din panahon ng katandaan na natin, meron pa rin tayong suporta at saka tulong na maibigay ng ating gobyerno. Mga kakayod, please paki-comment sa baba, paki-type ng yes bilang suporta sa ating gustong mangyari para sa ating lahat na mga OFW na nagpapakahirap at nagtitiis para lang makapagbigay ng suporta sa ating bansa at sa ating mga kapamilya dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, siguro sa tingin ng iba, ambitious, mahirap, or malabo itong aking gusto, pero tulungan nyo lang ako mga kakayod, hindi lang ako ang makikinabang dito. Ayokong sa sarili ko lang, gusto ko lahat tayo mga kakayod makikinabang, kasi alam kong lahat tayo naghihirap at dapat din nababigyan ng suporta ng gobyerno natin, lalo na sa oras ng ating katandaan. Mga kakayod, lagi nating isipin at isaalang-alang, ang buhay ng isang OFW ay hindi sa lahat ng panahon maraming pera, malakas ka, at sikat ka na pag-aagawan ka ng mga employer mo dito sa ibang bansa.
Dadating ang araw, hihina tayo, lalabo yung mata natin, hihina yung pandinig natin at mawala yung pera at magkakaroon na tayo ng maraming sakit na dapat bigyan tayo ng suporta kahit pambili man lang ng gamot buwan-buwan. Mga kakayod, sana pansinin to ng ating mga kababayan, ating mga viewers, at tulungan nyo ako para sa atin na makinig sila at madinig tayo ng gobyerno para maibigay yung dapat para sa atin. Paki-like na lang po, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.